Mahigit isang buwan nang nagtatrabaho si Nelson at si Abel sa itinatayong bahay sa lugar kung saan sila dumayo. Noong una hindi nila nagustuhan yung klase ng pakikitungo sa kanila. Kasi para bang pinagtitripan daw sila ng mga kasamahan maging ang kanilang foreman. Kaya't nung merong bagong pasok, naisip ng dalawa na pagtripan din ang bagong dating. Uy, Nelson, tignan mo yun oh. Yun ba yung bago? Oo nga no. Yun nga yun. Pagtripan kaya natin. Wag, ano? Itutulad mo dun sa nangyari sa atin? Nung bago tayo pinagtripan tayo. Bakit pwede naman yun ah? Abel, hindi ba nga nung bago tayo rito, ang sabi sa atin ng foreman natin, punuin daw natin yung drum na yun gamit yung pala. Samantalang meron pa palang mas malaking magagamit. Alin? Yung bang tinutulak, Abel? Oo, yun nga. O kayong dalawa dyan. Magang-maga nagkukwentuhan kayo sa trabaho. Foreman, yun po ba yung bago? Oh, yun nga, Abel. Bakit? May problema ba doon? Wala naman po, Foreman. Gusto lang sana naming makilala. Mamaya na yun. Pag break time. Ikaw, Nelson, doon ka pumwesto. At ikaw, Abel, dito ka naman. Ayokong nagkukwentuhan sa trabaho. Hindi ko kayo binabayaran para lang magkwentuhan. Siya nga pala. Hoy. Bakit pa, Foreman? Yung bagong pasok, Goyo ang pangalan noon. Goyo? Tagasan po yun, Foreman. Basta, hindi siya taga rito. Sumakay pa yan ng barko para lang makarating dito. Sige na, balik na sa trabaho. Sige po, Foreman. Dito na lang ako magsusulandra. At ikaw naman, Nelson. Doon ka sa kabila. Matanaw ko pa kayo nagkukwentuhan. Sisiguruhin ko sa inyong dalawang bukas maghanap na kayo ng ibang trabaho. Tandaan nyo, kailangan nyong kumayod para sa inyong pamilya. At dumayo pa kayo rito para lang magtrabaho. Opo, Foreman. Sige po, Foreman. Pagsapit ng hapon, dahil sa tapos na ang pagtatrabaho, muling naglapit si Nelson at si Abel. Nelson, ano tara? Sana naman ba, Abel? Aba syempre, uwi na tayo. Uuwi ah? Baka naman. Uy, Nelson, ikaw ang unang nakaisip nito. Abel, wala na tayo sa trabaho. Kaya hindi na pwedeng pagtripan pa yung sinasabi mo. Uy, teka. Di ba si Foreman yun? Ha? Oo nga no. Kabago-bago lang nung tao na yun. Mukhang inaabotan agad ng sweldo. Hindi pa naman swelduhan, di ba, Abel? Yun na nga Hindi pa nga swelduhan. Foreman! Sandali lang po, Foreman! Nilapitan nila si Foreman. At tunay ngang sweldo ang inaabot nito sa baguhan. Nelson! Abel, bakit? Bakit nandito pa kayo sa site? Hindi ba dapat umuwi na kayong dalawa? Foreman, sweldoan na po ba ngayon? Bali lang to. Alam niyo namang sa isang araw pa ang swelduhan. Foreman, parang makapal yata yung inabot niyo ron kay Goyo Sandali nga lang, Abel. Ikaw, masyado kang didoso, ha? Bali yun. Kung makapal man yun, wala na kayo doon. Foreman, bakit Nelson? Kaano-ano nyo ba yun? Bakit parang
Sobra yatang pinapaboran niyo yung taong yun. Kaya paboran ko man siya o hindi, wala na kayong pakialam doon. Pero ito ang tandaan niyo. Kaya siya napasok dito. Dahil ako ang nagpasok sa kanya. Ganun po ba, Foreman? Kaya naman pala eh. Halika na, Nelson. Umuwi na tayo. Ah, ano pong tinatayo-tayo dyan? Umuwi na kayong dalawa. Malayo pang lalakarin nyo. Sige pa, Foreman. Magkasama sa isang inuupahang bahay si Abel at si Nelson. Pagdating doon, hindi nila maiwasang pag-usapan ang nakita nila kanina. Alam mo, Abel, palagay ko may relasyon yung dalawang yun. Sino? Si Foreman tsaka si Goyo. Yun na nga, Abel. Palagay ko magkamag-anak yun eh. O kaya magtito, ganun, magpinsan. Kasi kabago-bago lang niya. Sweldo agad. Hindi bali yun. Nakita mo, ganun kakapal yung papel na perang inabot dun sa lalaking yun. Di ba pagka pinapasweldo tayo ni Foreman, ganun din kakapal. Eh kaya nga eh, nakakaselos, Nelson. Talaga. Hindi bali, Abel. Meron akong naiisip. Bukas sa atin yung Goyo na yun. Ako din. Kung anong gusto mo, Nelson, yun ang gagawin natin bukas. O sige. Pagsapit ng kinabukasan, magang-maga, inabutan nilang naroroon na si Goyo. Kapansin-pansin ang lakas ng katawan ng taong yun. Isipin nyo. Bumubuhat siya ng 2 simento. At sa kanang kamay nito, merong isang timbang sinulandra. Uy, Brad! Masyado ka namang masipag. 2 simento yun ah! Sa kanang kamay mo, may sinulandra pa na isang timba. Hinay-hinay lang. Huwag kang masyadong nagpapakasipag. Hindi ka naman dadagdagan ng sweldo ni Foreman eh. Di ba, Nelson? Oo nga naman, Brad. Masyado kong masipag. Ano ka? Nagpapalapad ng papel? Huy! Kinakausap ka namin. Bingi ka ba? Hindi. Hindi naman. Yung kasi yung bilin sa akin ni Foreman. Eh Brad, masyado yatang maaga yung pasok mo. Mamayang alas 7 pa tayo magsisimula. 6:30 pa lang nandito ko na, tsaka ang dami mo na palang nahakot na simento ah. Kasi yun ang bilin sa akin ni Foreman eh. Ganun ba? Saan ka ba umuwi? Doon malapit lang din kila Foreman. Siyempre siya nagpasok sa akin dito, kaya sabi niya sa mga magulang ko sa probinsya, siya na raw ang bahala sa akin. Kaya yun, doon ako tumuloy malapit sa kanila. Di ko nga lang masyadong kabisado yung daan eh. Naligaw nga ako kanina eh. Wala pala itong probinsyanong ito eh. Ha? Ang ibig niyang sabihin, Brad, tulungan ka na namin. Hindi. Hindi na. Ang sabi nga pala sa akin ni Foreman Carlos, pagdating niyo raw, ang atupagin niyo, magsulandra daw kayo ng buhangin. O sige. Paglayo ng dalawa, nag-isip sila ng paraan kung paano nila pagtitripan ang bagito na si Goyo. Huy! Nelson, ano na? Kala ko ba pagtitripan natin yun? Ito na. Nag-iisip nga ako ng paraan eh. Alam ko na. Diba, doon kila Foreman, merong mas malapit na daan papunta ron? Alin? Doon sa tinutuluyan niya? Oo. Anong meron doon? Naisip ko kasing, paano kung ituro natin kay Goyo yung mas malapit na daan? Uy, ano ka ba? Baliw ka talaga. Madadaanan niya yung lumang bahay doon sa likod. Yung napakaraming asong kulay itim na malalaki. Hindi ba nga usap-usapan
Na yung bahay na yun may nakatirang... Yun nga ang ibig kong sabihin, Abel. Yung nakatirang matandang, ewan kung Hapon ba yun o Pilipino. Basta, tama-tama. Pag napadaan siya roon, siguradong iisipin ng matandang yun na si Goyo magnanakaw ng mangga, hindi ba? Masyado na yata tayong masama sa bagay na yun ha Nelson? Hindi. Yun lang ang naisip ko. Patanggalan natin dito yan. Bahala siya sa buhay niya. Ano ba itong ginagawa natin? Inggit na ba tayo sa kanya? Parang ganun na ngayon, Abel. Inggit na tayo sa kanya kasi isang araw pa lang siya, sweldo agad. Tsaka yan, nagpapakitang gilas. Ito mo, tinatlo pa talaga yung buhat. Kung dalawa lang kanina, ngayon tatlo na yung nakapatong sa ulo niya na mga simento. Nakakainis, no? Ganun talaga. Kapag naiinggit ang isang tao, hindi natin siya kayang tapatan, siraan na lang natin o kaya ipahamak natin. Ganun yun, Abel. Gusto ko yung sinasabi mo na yan, Nelson. Pagsapit ng tanghali, kusang lumapit sa kanila si Goyo. Tapos nagtanong, "Mga brad, saan ba kayo kakain?" Kami, dun sa may silong nung puno na yun. Sama ka? Pwede ba? Oo, pwede. Tara. Halika brad, sabay-sabay tayong kumain. Akala siguro ng baguhan na mabait yung dalawa. Pero nagkamali siya. Uy brad, ano ulam mo? Ito. Tuyo tsaka itlog lang. Tuyo tsaka itlog? Hindi ba kahapon binigyan ka ng pera ni Foreman nung pag-out natin nung hapon, tapos tuyo at itlog lang? Siya nga naman brad. Bakit ganyan lang? Huwag kang masyadong matipid. Mga brad, nag-iipon kasi ako ng pera eh. Yung inabot nga pala sa akin ni Foreman, bali lang yun. Hindi bali yung brad. Masyadong malaki yun. Bali lang yun brad. Katunayan, papadala ko nga mamaya pagkatapos natin kumain ng tanghali eh. Nakapangako kasi ako kay Inay na pagdating ko rito, mga ilang araw lang, magpapadala na ako ng pera sa kanila. Saan ba alam niyong padalahan dito? Alam ko na. Sasamahan na lang kita. Sige, mas maganda yon. Sinamahan nila si Goyo. Ang dalawa, nagpalibre pa sa tricycle. Kaya't nabawasan pa yung perang ipinadala ni Goyo sa kanila. O ano, ayos ba? Oo, okay. Siya nga pala, yung sinabi ko sa inyo, medyo naliligaw kasi ako doon sa inuwian ko eh. Pwede bang turuan niyo ako ng mas malapit na daan kung meron? Oo. Hindi ba? Yung dinadaanan mo medyo mabahay. Tapos, may mga tricycle. Di ba? May mga tao. Malayo yun. Oo, malayo nga. Katunayan, nasa 40 minutes ko yatang nilalakad. Bakit kasi hindi ka sumakay ng tricycle, Goyo? Hindi na, Nelson. Magtsatsaga na ako. Sanay naman ako sa paglalakad. Doon nga sa amin sa probinsya eh. Halos 30 minutes kong lalakad magmula sa kabundukan papunta ron sa mga kabahayan. Makabili lang ng asin. Asin? Talaga asin? Bakit? Akalain mo sa lugar niya may asin? Hindi ba takot yung mga aswang sa asin? Huy, Abel, ano bang sinasabi mo? Matanong lang kita. Goyo, huwag kang magagalit ha. Ano ba yan? Doon ba sa probinsya nyo? Totoo bang maraming aswang? Huy, sobrang itanong mo na yan. Hindi, okay lang ngayon. Sasagutin ko. Doon sa probinsya namin sa Iloilo, katunayan, doon ako lumaki eh. Siyempre, taga doon ka eh. Ibig kong sabihin, doon sa probinsya namin meron din. Pero, di naman lahat.
Sa 100%, mga 1% o baka nga wala pa eh. Kung ganun, isa ka na doon, ha Goyo? Di naman, sobra ka naman. Ano ba yung amoy na yun? Oo nga eh. Kanina ko pa gustong magreklamo eh. Ano ba yung amoy na yun? Ewan ko. Hala ka. Goyo. Mukhang hindi ka na yata umabot sa sira. Nahiya ka ba magpaalam? Sige na, mag-CR ka na doon. Ah, sige. CR muna ako. Kala mo siguro hindi ko naririnig yung mahinang ano mo ah. Naituro naman na nila yung nasabing daan. Inaasahan na ni Nelson at ni Abel na sa pagdaan niya sa nasabing maraming aso at merong lumang bahay, makikita siya roon ng matandang masungit. Oh, out na natin, Nelson. Asahan na natin. Bukas, dila lang yan walang latay. Sigurado yun, Abel. Kinabukasan, alas 10 na hindi pa pumapasok si Goyo. Nagtataka na ang marami, lalong-lalo na si Foreman. Oh, Nelson, Abel, wala pa ba si Goyo? Foreman, wala pa po eh. Di ba ho malapit kayo rin sa kanila? Oo nga. Nang lumabas ako ng bahay, sarado pa yung bahay niya. Baka naisip ko natutulog pa o baka nauna na rito. Kasi yun ang billing ko sa kanya eh. Foreman, baka ho tulog pa yun kasi siyempre. Alam mo, doon sa probinsya niya, maagang nagigising ang mga tao. Hindi uso rin ng gumigising ng dilat na yung araw. Sabi nga, wala ka nang aabutan ng ipot ng manok. Foreman, baka naman po kasi tamad yung bagong pasok na yun. Teka, Goyo? Si Goyo yun? Bakit ika-ika? Nilapitan nila si Goyo at doon nila nakitang meron itong latay sa braso. Oh, na paano ka? Foreman, hinagad-hagad ako ng matanda doon kanina. Sinong matanda? Lintik na. Uy, sinong matandang humagad sa'yo ha, Goyo? Tara, respakan natin. Tara, hindi po pwede yan. Kaibigan natin to. Hindi pwedeng gaganon-ganonin lang ng mga tao. Huwag na. Kailan ba nangyari sa'yo yan? Ngayon lang. Ngayon lang? Saan ka ba dumaan? Dun sa tinuro mong daan. Ah, malapit dun eh. Ano ba naman yan, Goyo? Bakit doon ka dumaan sa likod? May mga naglalakihang aso doon. May masungit pang matanda na nagbabantay ng mangga. Bakit ka doon dumaan? Sila po. Sabi, dun daw malapit eh. Aba syempre tinuro ka namin sa mas malapit na daan. Tsaka hindi ka maliligaw. Tsaka isa pa, ikaw naman ang nagtanong, Goyo, hindi ba? Okay lang. Foreman, baka pwedeng magpahinga muna ako ngayon. Hindi muna ako papasok. Goyo, kung hindi mo kaya, o sige, magpahinga ka na muna ngayon. Salamat po, Foreman. Umalis si Goyo ng mga oras na yon. Pero, nag-iwan ito ng napakasamang tingin kay Nelson at kay Abel. Abel, parang nakokonsensya ako. Bakit ka makukonsensya? Hindi ba pinlano natin to? Ngayon ka pa makukonsensya, nangyari na. Dapat nga hindi lang yun nangyari sa kanya dapat nga tinuluyan siya nung matanda doon Tsaka pinalapa ron sa mga naglalakihang aso doon. Pero napansin mo ba, Abel? Iba yung tingin niya sa atin kanina. Bago siya umalis. Parang may karga ibig niyang sabihin. Naku, wala yun! Basta, Abel, medyo kinabahan ako sa tingin niya. Siguro mas maganda pa kung
Punta natin siya mamayang hapon. Pag-out natin sa trabaho. Humingi tayo sa kanya ng tawad. Sabihin natin na hindi naman natin alam na may ganun pala ron sa dinaanan niya. O sige, yun lang pala eh. Pagsapit ng hapon, pinasweldo sila ni Foreman. Bit-bit ang litsyong manok at isang bote ng alak. Nagtungo sila kung saan nakatira si Goyo. Goyo! Brad! Tulog yata eh. Palagay ko nga tulog. Goyo! Kami ito, si Nelson tsaka si Abel. Mag-usap tayo, Brad. Teka, ikutan ko lang sa likod. Baka nandun eh. O sige. Umikot sa likod si Nelson sa hindi inaasahang pagkakataon. Meron siyang narinig na mula kay Goyo. Loko yung dalawang ina. Baka hindi nila alam kung anong kaya kong gawin. Makakuha lang ako ng pagkakataon. Iyayang gawin ko talaga sila. Iyayang gawin ko sila. Hindi alam ni Nelson ang ibig sabihin ng salitang yanggaw. Natawa ito ng palihim at bumalik sa harapan tapos sinabi kay Abel ang kanyang mga narinig. Uy, alam mo, may sinasabi ron si Goyo. Oh? Eh, nandyan naman pala eh. Eh, bakit ayaw magbukas? Sandali lang. Sabi, yayang gawin daw tayong dalawa. Ano ba yung yanggaw? Ewan ko. Uy, baka salita nila yun. Eh, malamang. Salita nila yun sa Iloilo. Maya-maya pa nagbukas na ng pintuan si Goyo. Nakangiti ito sa kanila at agad silang binati ng magandang hapon. Magandang hapon. Ano ba yung dala nyo? Ay, ito. Alak to, uminom ka ano. At syempre may pulutan din kaming dala, Goyo. Wow, litsyo na. Tara, pasok kayo dito sa loob. Akala ng dalawa okay na. Akala nila, mapapatawad na sila ni Goyo. Goyo, Brad. Pasensya ka na nga pala. Di naman namin sinasadya na doon ka padaanin. Ikaw lang kasi nagtanong. Tsaka hindi naman din namin alam na meron palang ganun doon. Okay lang yun. Okay lang. Nakahingi naman sila ng tawad. Pero habang lumalaon ang inuman, ang nagiging tawag nila kay Goyo, imbis na pangalan, yanggaw ang tinatawag nila rito. Uy, parang yanggaw. Lasing na ako, pare. Oo nga, pare, ako din. Parang yanggaw. Goyo, ano ba yung salitang yanggaw ha, pare? Wala yon. Expression lang ngayon. Oo, talaga? Expression lang ngayon. Baka naman mamaya parang yanggaw. Masama na pala yung salitang yun ah. Hindi nila alam ang ibig sabihin ng salitang yanggaw. Kaya nga't medyo napipikon na noon si Goyo. Hanggang sa sinabi nitong, umuwi na sila at bukas may trabaho pa. Walang trabaho bukas, parang yanggaw. Yanggawin mo nga kami. Linggo bukas eh, di ba? Siya nga naman parang yanggaw. Walang trabaho bukas, ikaw naman. Pwede bang wag niyo kong tawaging yanggaw? Ikaw naman kasi parang yanggaw eh. Hindi mo naman kasi pinapaliwanag sa amin kung ano bang ibig sabihin nun. Di ba? Siya nga naman parang yanggaw. Yanggawin mo kami. Ano pare? Yayanggawin mo na ba kami? Mga pare, lasing na kayo. Siguro oras na para umuwi. Hindi pare. Yanggawin mo kami, narinig ko kanina sa sabi mo eh. Hanggang sa matapos ang inuman, yanggaw na ang itinawag nila kay Goyo.
Kinabukasan araw ng linggo, pinatawag sila ni Foreman. Ayon dito, meron daw magaganap na salo-salo sa kanyang bahay. Oh, bakit ngayon lang kayo? Di ba dapat? Kanina pa kayo. Pinapatawag ko kayo dahil may magaganap na salo-salo dito sa bahay. Tapos, magkakainan na lang nung dumating kayo. Foreman, di ba nga po usapan kain lang? Bakit po ba nagagalit kayo? Siya nga naman po, Foreman. Usapan kain lang eh. Oo nga. Sana man lang. Napakinabangan man lang sana kayong dalawa. Tumulong man lang sana kayong magkatay ng baboy. Ngayon, sige. Humalera kayo ron sa mga kumakain ng mga kasamahan nyo sa trabaho. Kumain kayo ron hanggat gusto nyo. Foreman, si Goyo po, si parang Yanggaw. Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo, ha? Nelson? Si Yanggaw po. Sinong Yanggaw? Si Goyo po. Hoy Nelson, hindi magandang biro yung sinasabi mo, ha? Bakit po ba? Foreman, ano ho bang salita yung Yanggaw? Huy, saan ka pupunta? Dun lang. Ba? Mukhang di yata maganda yung plano mo, ah. Oo tinatawag ako ng kalikasan. Umalis si Abel. Napakatagal nitong bumalik hanggang sa natanaw siya ni Nelson na pumasok sa mismong bahay ni Goyo. Makalipas ang 30 minuto, tsaka palang bumalik si Abel. Saan ka ba nang galing, ha? Ang tagal mo. Nelson, may nagawa akong di maganda eh. Ano yun? Nabanggit ko rin sa mga kasamahan nating kumakain sa likod ng bahay ni Goyo na yung Yanggaw, ang sabi, yung Yanggaw daw ay aswang. Ano? Bakit mo naman kalabo mo? Dapat tayo lang ang nakakaalam nun. Hiniya mo yung tao. Kaya nga, nagtawanan sila eh. Kaya alam mo, ito na ngayon ang plano ko. Anong plano? Hindi ba, Nelson, nanggaling ako rin sa bahay ni Goyo. Ngayon, para di niya malaman yung ginawa ko, ginawan ko na siya ng bitag. Anong bitag ang ibig mong sabihin? Bitag, dapat mawala na siya. Ano ka ba naman, Abel? Ba't kailangan mong mahabot sa ganyan? Basta, para hindi na siya mapahiya. Anong klaseng bitag ang nilagay mo? Basta, naglagay ako ng pwede niyang ikamatay doon. Ha? Anong ka ba, Abel? Bakit mo ginawa yun? Baka malintikan ka niyan. Hindi, wala naman siya. Nandun siya sa likod kasama yung mga kumakain. Ang labo mo. Hindi mo dapat ginawa yun. Basta, nasubo na ako, Nelson. Kung anong mangyari, samahan mo ako, ha? Ano? Bakit naman kita sasamahan? Saan? Sa kulungan? Syempre. Sasabihin ko sa mga pulis pag namatay siya, dalawa tayo nagplano na ito. Ang gulo mo. Umalis na nga tayo pagkatapos nito. Katulad ng inaasahan, pahiyang-pahiya noon ang dayuhang si Goyo. Nang makita nila itong napakasama ng titig sa kanila, dere-derecho rin itong pumasok sa kanyang tinutuluyan na bahay. Hoy, Abel, yun bang nilagay mong bitag doon? Sigurado bang hindi malalaman? Sigurado bang hindi malalaman na ikaw ang may gawa nun? Mapapahamak tayong dalawa sa ginawa mo eh. Bahala na, basta. Ako nang bahala doon. Nagtagal pa ng 1 oras nang hindi man lang nagpapakita sa kanila si Goyo. Nagtataka na ang marami kung saan na napunta ang nasabing dayuhan. Foreman, bakit wala yata si Goyo?
Hindi ko nga malaman eh. Kanina lang nandyan at nakikihalubelong kumakain eh. Ito naman kasing dalawang ito. Ipinahiya yung dayuhan. Paano pinahiya? Anong ibig niyo sabihin, Mang Piping? Ipinahiya. Abay, sukat ba namang tawagin yanggaw? Ang ibig sabihin ng yanggaw, aswang. Ano? Kayong dalawa, halinga kayo rito. Totoo bang sinasabi ni Mang Piping? O, Foreman, hindi naman po kasi namin alam eh. Nakakahiya kayong dalawa. Napakabait ng taong yun. Hindi masyadong kumikibo. Tapos nagawa niyong pahiyain. O teka lang, Foreman. Pupuntahan ko lang siya doon sa bahay niya. Baka nakatulog na. O sige, Mang Piping. Maya-maya pa bumabalik si Mang Piping. Sinasabi nitong may patay daw sa loob ng bahay ni Goyo. Ano? Sinong patay? Parang natanaw ko, Foreman, may nakabulagta doon sa may kame. Hindi kaya si Goyo yun? Malamang siya yun. Kayong dalawa. Mananagot kayong dalawa, ha? Ang dahil sa inyo, nagpakamatay si Goyo. Pagpasok nila sa loob, nakita nilang nakabulagta na si Goyo sa kama. Puro dugo ang ulo at muka, maging ang kamay, bumabaha ang dugo. Ano nangyari sa kanya? Naku po, mukhang nag-suicide ito. Kayong dalawa. Dito tayo sa likod. Teka, sandali lang, Foreman. Ano bang ibig sabihin ito? Huwag mo sabihin kami tinutumbok mo. Malamang kayo nga. Hindi naman ito mamamatay kung hindi ginawa ng masama. Foreman, inaamin ko pong naipahiya ako si Goyo. Pero wala akong kinalaman sa pagkamatay niya. Halata namang nag-suicide eh. Hoy, Abel. Baka akala mo naniniwala ako sa iyo, ha? Hindi mo lang naitatanong eh. Marunong akong mag-imbestiga. Ano pong ibig niyong sabihin? Foreman, tatawag ako ng pulis at ipadadampot ko ang dalawang ito. Huwag mo na, Mang Piping. Huwag mo na. Silang dalawa ay ipinasok sa bahay ni Foreman. At doon, inisa-isa ni Foreman ang kanyang mga nakita base na rin sa style ng bangkay at sa itak na parabang isang beses tumama sa ulo ni Goyo. Akala mo siguro hindi ko alam ang ginawa mo, ha? Abel? Pagpasok ni Goyo sa kanyang bahay, nang mahatak yung pintuan papasok sa loob, may nakausli doon na isang tali at sa itaas may nakaumang na gulok. Tumama yun sa ulo niya. Tapos, dire-diretso siyang bumagsak sa kanyang kama. Siyempre, para hindi mapagbintangan na kayong dalawa may gawa dahil naroroon kayo sa pagkainan. Foreman, patawarin niyo po kami. Foreman, wala po akong kinalaman dyan. Si Abel lang po ang may gawa niyan. Oo, totoo yun. Pero dapat kayong dalawa ang managot. Hindi ko kayo pananagutin sa kamay ng batas. Mananagot kayo sa kamay ng aming lahi. Ano pong ibig niyong sabihin, Foreman? Mananagot kayo. Nasisiguro ko sa inyong dalawa yan. Maya-maya pa si Mang Piping tumatakbo sa loob ng bahay ni Foreman at sinasabing, Foreman! Foreman! Oh, ano yan, Mang Piping? Si Goyo. Nawawala si Goyo. Ano? Paano nawawala? Basta bigla siyang nawala ron sa kinahihigan niya. Paano nangyari yun? Tunay ngang nawala ang bangkay ni Goyo. Maski isang mga taong kumakain sa loob ay walang nakakita sa kanya. Imposible. Paano nawala yun?
Wala bang nakakita sa inyo kahit na isa? Lahat tumatanggi. Wala nga namang nakakita pero imposible saan siya dumaan. Huwag sabihing biglan lang siyang kinuha ng lupa. Kayong dalawa. Dito lang kayo ha. Huwag kayong aalis. Foreman, huwag niyo po kaming ipapakulong, Foreman. Foreman, wala naman po akong kinalaman dito eh. Siya lang ho. Siya lang may isa ang may guan nito. Hindi po ako kasama dyan, Foreman. Oo, alam ko yun. Ngayon kung meron pa kayong natitirang konsensya, dito lang kayo. Huwag na huwag kayong tatakas. Ito, tandaan nyo. Kahit saan pa kayong lupalop magtago ay kaya ko kayong sundan. Sisiguruhin ko yan. Makalipas ang 1 oras nang umalis si Foreman. Nagsimula na rin yung dalawa na tumakas. Noong una, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Hanggang sa kanilang napagdesisyonan na pumunta sa bahay ng kapitan. Ano? Nakapatay kayong dalawa? Opo. Ay nako. Tatawag ako ng pulis at isusuko ko kayong dalawa. Huwag naman po. Kaya nga po kami nandito para humingi po ng tulong sa inyo. Anong ibig mong sabihin ha? Nakukonsintihin ko yung ginawa mo. Ganun ba? Tulungan niyo po kami. Dayo lang din po kami rito eh. Pwede po bang bigyan niyo kami ng pamasahe para makauwi? Hoy iho. Naluloko ka na ba ha? Ako ang Kapitan del Barrio sa lugar na ito. Ano bang sinasabi mo? Kapitan, may mga dumarating po. Baka mga otoridad na yan. Kumatok ang mga dumarating. Pagsilip ng Kapitan del Barrio, nasa 10 lalaki ang mga naroroon at isa rito ang kanilang foreman. Nariyan ba yung dalawa, Kapitan? Naririto. Kunin nyo na. Kapitan! Huwag niyo po kaming isusuko sa kanila. Kayong dalawa. Sumama na kayo sa amin ng maayos. Sandali po. Foreman, sino ba yung mga kasama niyo? Oo nga! Sino ba yung mga kasama nyo? Teka, bakit may itim? Mga nakahubad. Mapupula ang mga mata. Teka, aswang ba yung mga yan? Kapitan, ke aswang. Kahit sino pa mga ito, kinakailangan mong isuko sa amin. Ang mga yan, sila ang dahilan kung bakit namatay ang isa naming kalahi. Aba, kung kayo'y mga otoridad, ibibigay ko sa inyo ang dalawang ito upang malapatan ng tamang kaparusahan na naaayon sa saligang batas. Pero, kung sa mga aswang na katulad nyo, hindi ko sila isusuko. Magkakahiyaan ba tayo rito, Kapitan? Ha? Ibibigay mo sa amin? O pati kayo ng buong pamilya mo'y madadamay? Alam mo, hindi na bago sa akin ang ganyang klase ng banta. Hindi ko sila ibibigay. Umalis na kayo at ako na mismo ang magsusuko sa kanila sa kinaukulan. Kung ganoon, mag-antay ka hanggang mamayang 12:00 ng madaling araw. Sisiguruhin ko sa iyo na madadamay ang buong pamilya mo. Ha! Hindi ako takot! Ano? Pag-alis ng mga ito, tinangkang tumakas din ng dalawa. Pero pinigilan sila ng Kapitan del Barrio. Huwag kayong aalis! Nariyan lang sa dilim ang mga yon. Nag-aantay ng pagkakataon. Aswang ang mga yon. Nasisiguro kong mamamatay kayong dalawa doon. Ikaw ba? Inaamin mo na ba ngayon na ikaw ang pumatay? Ako po ang nag-umang pero hindi po ako pumatay. Ang pumatay po sa kanya yung itak po. Aba, loko itong batang ito. Di ganun din yon.
Kung di mo ginawa yon, hindi sana namatay ang binatang yon. At ikaw, ano naman ang naging papel mo? Ako po, Kapitan. Wala ho talaga akong papel dyan. Kumakain nga lang po ako ron ng baboy eh. Kung ganon, ikaw lang pala ang may sala. Hindi po. Dalawa po kami. Pinagplanuhan po namin yun eh. Hoy, Abel. Wala akong kinalaman dyan. Matapos mong pahiin yung tao, pinag-isipan mo ng ganon kaya ayun, namatay. Ano ka ba? Magkadamay tayo sa ibang bagay. Pero pagdating sa ganyan, Abel, aminin mo yung totoo. Na ikaw lang ang may kasalanan. Hindi ako kasama dyan. Ikaw, wala ka naman palang kasalanan. O di umalis ka na. Bala ka na dyan, Abel. Alis na ako. Nelson, hoy! Saan ka pupunta, Nelson? Nakalayo lang ng kaunti si Nelson. Nakarinig siya ng malakas na hiyaw nito. Lumabas naman noon ang Kapitan Del Barrio. Bitbit ang kanyang shotgun at pumunta sa dilim, kung saan sumisigaw si Nelson. Sa kasamaang palad, hindi na niya inabutan si Nelson. Tanging mga bakas na lang ng dugo ang nakita niya. Nelson! Nelson! Nasaan ka, Nelson? Nasaan ka? Ay, nakakapagod. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na madadamay ang buong pamilya mo kapag hindi mo ibinigay sa amin ang mga yan? Sa amin sila nagkasala, kaya't sa amin sila magbabayad. Foreman, aswang ka rin ba, Foreman? Kami yung klase ng mga aswang na hindi nananakit hanggat walang nasasaktan sa amin. Ngayon, buhay ang inutang, kaya't buhay din ang kapalit. Sinungaling! Sabi sa akin ng dalawang binata na wala ang katawan ng aswang na yon. Hoy, may kwento ko sa'yo. Nung ako'y nanunungkulan pa bilang isang konstabularya, minsan na akong nakaengkwentro ng aswang at sa pamamagitan ng bala at mga barel ay hindi basta namamatay ang aswang kahit na sa mga matatalim na bagay. Huwag mo kong lokohin, Foreman, na aswang, ha? Alam kong hindi namatay ang taong yon. Itinago mo lang siya. Siguro gusto nyo lang kainin ng dalawang binatang to. Nasaan yung isa? Ilitaw nyo! Akalain mo yun. Mautak ka rin pala. Akala ko'y hindi mo alam ang mga bagay na yun. Pinagpaplanuhan na rin namin ang dalawang yan. Kung ganon, hindi totoong hindi kayo kumakain ng aswang. Totoo yun. Pero ngayong nabuking mo na kami, tototohanin ko na rin ang sinabi naming buong pamilya mo ang madadamay. Bakit? Akala mo ba hindi kami nakahanda? Matagal na rin namin kayong minomonitor. Simula nang dumating kayo rito, meron ng mga namamatay at kaduda-duda ang pagkamatay. Nang dahil doon, naabisuhan ko na ang aking hepe ng barangay na i-monitor kayo araw man o gabi. Wala man kaming nakuhang sapat na impormasyon. Pero ngayon, heto na ang katotohanan. Anong ibig mong sabihin? Ha? Hindi pala napansin ng grupo nila Foreman yung mga dumarating na mga tao. Kaya nga lang nakakalungkot. Isa sa mga bata ang napatay. Kaya nga't desidido na rin si Kapitan at ang mga tao ron na labanan ang dayuhang Foreman. Ganun ba? Pero huli na kayo. Kahit huli na kami, nariyan pa rin kayo. Lalaban at lalaban pa rin kami. Sige mga kababaryo ko, sugod!
Sumugod ang mga kababaryo nila kasama ang buong tropa ng barangay. Niransak nila yung pila ng mga kalalakihan. Gamit-gamit ang iba't ibang klase ng patalim na inilubog sa mga iba't ibang klase ng pangontra. Nung una akala ng grupo nila Foreman na hindi basta tatalabang hawak nila. Pero nang masugatan siya sa bandang dibdib, doon nito na pagtanto. May mga ginamit pala ang mga yon, dahilan kung bakit inutusan ni Foreman ang mga kasama niyang umatras. Foreman, bakit tayo atras? Goyo, wala tayong laban sa kanila. Marami sila. Ano na? Atras kayo? Mga mahihina pala kayo eh. Huwag kayo mag-alala. Meron pa kaming plan B. Anong plan B ang sinasabi mo dyan? Plan B na kung sakaling aatras kayo, nariyan ang ikalawang pagsubok namin sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Meron pa palang isang batalyon ng mga kalalakihan na nag-aabang sa kanilang pag-atras. Kapwa mga nakadapa ang mga ito sa gilid ng kabukiran at sa likod noon katubigan na hindi masyadong kalaparan. Imposible. Nautakan mo kami. Talagang ganon ang buhay, Foreman. Ayoko kasi sa aking baryo'y may pumapapel. Ako ang ama ng baryong ito, kaya gagawin ko ang lahat upang maipangalaga ang buong katahimikan sa aking termino. Yung mga kasamahang aswang ni Foreman na mga nagsigsi atrasan, hinarang sila ng bata-batalyon na mga batang kalalakihan na nakadapa sa bukid. Pinangunahan ito ng isang batang umiidad lang ng 18 anyos. Saan kayo pupunta? Akala nyo makakalis pa kayo sa baryo namin? Sige mga kasama, ipakita natin sa kanila kung gaano kalakas ang mga tao rito. Maging ang mga batang yon, may mga dalang itak. Yung iba, may dalang palakol at asarol, pati na rin mga kadena. Napakatatapang ng mga bata na sumugod sa mga aswang. Hindi rin kasi basta makalapit ang mga yon, dahil ang katawan ng mga kabataan may mga nakalagay na mga supot ng asin. Napaupo na lang noon si Abel habang nanonood. Pinapanood niya kung paano iniisa-isang patayin ng mga batang yon at ng mga tao sa baryo ang grupo ng aswang. Kapitan, kasalanan ko ito. Okay lang yan. Wala kang kasalanan. Nararapat lang din yung ginawa mo kasi ikaw ang isa sa naging daan upang mapatunayang aswang nga yung mga yan at hindi totoong napatay mo yung goyo na yon. Sila ang totoong dahilan kung bakit nagkakamatay ng ibang mga tao rito sa kaduda-dudang pagkamatay. Kahit na po. Marami nang bumagsak sa hanay nila Foreman. Yung iba nakatakas gamit ang kanilang mga pakpak. Akala ko makakalusot kami. Pero hindi. Hindi naman pala. Mautak ka, Kapitan. Talagang ganon. Tanda mo, dati akong militar. Kaya magpaalam ka na. Ano yan? Ano yan? Ito ay minsan ko nang nagamit ng ako'y konstabularya pa. Huwag, maawa ka sa akin. Pakiusap, huwag mo kong papatayin. Hindi lang kita basta papatayin dahil ihihiwalay ko ang ulo mo sa katawan. Huwag! Huwag! Pinutulan niya ang ulo ng aswang. Tapos, yung ulo nito kinuha at
ibinalibag sa mga kasamahan. Hanggang dito na lang po ang ating napakagandang kwento. Magandang araw po sa inyong lahat.